Kasado na ang biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malaysia para dumalo sa 47th ASEAN Summit. Bukod sa pagpirma sa mga kasunduan, inaasahan din ang formal na turnover ng ASEAN chairmanship sa Pilipinas para sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Siksik at produktibo ang nakatakdang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 47th ASEAN Summit and Related Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia na magsisimula ngayong weekend. Dito inaasahang isusulong ng mga ASEAN member states ang mga pulisiya na makatutulong para sa mas mapayapa at produktibong ASEAN. Ayon sa Foreign Affairs Department, nakatakdang dumalo ang Pangulo sa nasa 14 na leaders level meetings, kabilang na ang 28 ASEAN Plus 3 Summit, 5th Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP Leaders Summit, 20th East Asia Summit at iba pa. 3 signing ceremony din ang dadaluhan ng Pangulo, ang pagpirma sa deklarasyon sa admission ng Timor-Leste bilang ASEAN member state, pagpirma sa second protocol para amyendahan ang ASEAN Trade in Goods Agreement o ATIGA, at ang ASEAN-China Free Trade Area 3.0 upgrade. In all these engagements, the President will advance Philippine interests in ASEAN by strengthening security and stability, enhancing economic cooperation, and broadening engagement with dialogue partners. Matatalakay din daw ang ilang global issues sa summit gaya ng sitwasyon sa Myanmar, usaping pang-ekonomiya, geopolitical at geoeconomic challenges sa rehiyon. Bagaman hindi na idinitalye pa ng DFA kung aling mga bansa, magkakaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Marcos Jr. sa ilang mga world leaders. Isusulong din ng punong ehekutibo ang peace and security, maritime security and cooperation patungkol sa issue ng West Philippine Sea. Itutulak din ng Presidente ang pagsusulong ng Code of Conduct sa South China Sea para maiwasan ang paglala ng tensyon sa naturang teritoryo. As the incoming chair, the Philippines will work with ASEAN member states and China for the conclusion of an effective, substantive, and legally binding Code of Conduct in the South China Sea. Isa rin sa inaabangan sa 47th ASEAN Summit ang formal na turnover ng ASEAN chairmanship sa Pilipinas sa susunod na taon. The Philippines will take this opportunity to introduce how we will steer the future of the region and beyond by galvanizing community-building efforts during our chairship. Bilang paghahanda sa chairmanship ng bansa sa ASEAN sa susunod na taon, matatanda ang pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos ang muling pagbubukas ng Philippine International Convention Center kung saan inaasahang isasagawa ang ilang mga aktibidad ng ASEAN sa 2026. Bukas inaasahang lilipad patungong Malaysia ang Pangulo para sa opening ceremony ng 47th ASEAN Summit sa Linggo. Tatagal ang aktibidad hanggang sa Martes, October 28. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.